In this recap video, we will be looking at Kitty Duterte, Instagram journalist. Duterte, dinakip ng ICC. Bato, nagtatago, at marami pang iba. Come! So for me, ako nga pala si Avor Joseph at welcome sa News at Worthy Recap, weekly edition number 94. We've also covered this last week, so skip the tasks provided if it piques your interest. Here are some pictures commentary for your convenience. Duterte, dinakip ng ICC. Press F to our soon-to-be-fallen former leader, President, tatay, drug pusher killer, at marami pang iba, Mr. Rodrigo Roa Duterte. The panic came about nang magkaroon ng ugong-ugong na naglabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay former President Rodrigo Duterte. Sinabi niyang tatanggapin niya ang pagkakaaresto kung maglalabas ito ng warrant. Kaya naman ako nakita ninyo na patong-patong ang kaso ko. Sa totoo lang, baka ang balita ko may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga ano man ang kasalanan ko, na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Total, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo kung ikulong tayo. Nang nasa Hong Kong si Duterte nang mag-circulate yung mga usap-usapan na inaabangan na siya ng ICC sa Pinas. This one, unannounced under the guise of a KOJC Kiboloy's thank you rally to Duterte with the senatorial bets from PDP Laban. Sinasabing totoong dahilan daw kung bakit siya pumunta ng Hong Kong ay dahil gustong humingi ni Duterte ng tulong kay Xi Jinping para maprotektahan sa International Police o Interpol dahil sa impending possible extradition nito sa Pilipinas to The Hague, the Netherlands. He even joked na if push comes to shove at talagang hulihin siya, ginawa niya ang lahat ng binibintang sa kanya para sa kapakanan ng mga mamayang Pilipino na kung mahuli siya, mag-aambagan daw ang mga tao ng $5 para magkapagpatayo ng monumento para sa kanya katabing ni Rizal. Assuming na totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Kaya ako man ang higiin ko na lang sa inyo, total, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, in the meantime, mag-contribute kayo, baski $5, $10, para paglabas ko sa presuhan, pagawaan ninyo akong monumento katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro Akin Okay, bakit? And lo and behold,
Pagbalik ni Duterte sa Pilipinas, nag-aantay na ang Interpol at pulisya sa NAIA para i-detain ang dating presidente. Pero, di ba ang sabi ni Marcos, hindi siya makikipag-cooperate sa ICC? Bakit parang sinuko niya si Duterte sa mga hilaw? Bakit niya pinayagan ng ICC na magkaroon ng jurisdiction dito para i-detain at ilipad si Duterte sa ibang bansa kung hindi naman tayo parte ng ICC? Sinasabi nilang wala. Well, ang sabi ni Marcos, hindi sila nakapag-cooperate sa ICC. Far from it. Nakapag-cooperate sila sa Interpol. Totally different things. Kahit na, the only reason why hinuli ng Interpol si Duterte is because of an arrest warrant by the ICC. But, totally different things. Sinasabi nilang parte pa rin ang Pilipinas ng international police. Kaya hindi pwedeng pag-ikbiin na lang ng balikat, yun. And, I guess that's a nice loophole, pero hindi yun ang makikita ng tao. The former president was earlier placed in government custody at Villamor Air Base after his common law wife, Hanilet Avancenia, and members of his entourage arrived at 9:20 this morning from Hong Kong on Cathay Pacific flight number CX-907. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Interpol asked for help, and we obliged because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. This is what the international community expects of us as the leader of a democratic country that is part of the community of nations. First off, napaka-lame ng excuse mo. You're going to break whatever goodwill you have with the DDS for a technicality. But, either way, at least mababawasan ang iniisip ng butihing presidente. It is important po na dahil umalis si Duterte sa ICC noong 2019, hanggang doon lang din ang pwede nilang investigahan. Kasi after that, wala nang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas nor the Roman Statute. Kaya rin mabilis na inilipad si Duterte paalis ng bansa ay dahil walang jurisdiction ng ICC kaya hindi sila pwede dito magtagal. Maybe if Marcos had gone to the ICC, baka dito rin mapupunta si Duterte. Dito matutuloy yung kanyang kaso. Kasama sa arrest warrant ay ang mga ibinibintang kay Duterteng kaso tulad ng genocide at crimes against humanity. Idinitain siya sa Villamor Air Base kung saan binasahan siya ng kanyang Miranda rights. Marami sa kanyang mga supporters ang nasa airport nang dumating siya. March 28, maging 80 years old na po yung matanda. You wanted to bring him Alam nyo, kawawa. Alam mo, Kawawa yung... ko alam kanina, kausap ko si General Marbil. And sabi niya sa akin, bilang counsel ni President Duterte, isasama ko doon sa Coster kung dadalhin siya sa Krame. Ngayon, hindi mo kami sinama. Ginawa lang kami sumama. And that is his constitutional right to a legal counsel and even an immediate medical assistance. Kaya ang laki paglabag nila. Yun ang sabi sa akin ni General Marbil. Siya ang kausap ko kanina nung pagdating ko dito. Ngunit hindi pinapasok sa Senator Bongo, abogado ni Duterte at kanyang mga kaalyado sa Villamor Air Base, which a lot of his supporters claim to be a violation of his constitutional rights to talk with his attorney. Naging bukal rin si Kiri Duterte, the youngest of Duterte's kids, patungkol sa di umano'y illegal detention na nangyari sa kanyang ama na walang due process. On the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? To me now, the legal basis for my being here, as apparently I was brought here not of my own volition. If somebody else says
Kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. Kung general naman kayo, alam naman na hindi man lang siya na-serve kung anong kaso kung pinag-charge sa kanya ngayon. Hindi niya alam. No? Kahit na PI man lang. Alam na kung charge sa kanya, nasa dyaryo lang. Now ito, isang controversial na opinion. This will probably bite me in the ass in the future. And I believe Duterte should face the families of innocent victims killed amidst his war on drug campaign and extrajudicial killings, but here it is. Any Filipino accused of crimes against Filipinos, claiming that if those crimes are not unfounded, he did it for Filipinos, out of power, squabbling against the ruling dominant political family, should be tried in a Filipino court, judged by a Filipino judge, cross-examined by a Filipino prosecutor, in Filipino land, in front of the Filipino public. Mahirap ang magiging mental image sa mga Pilipino na ang mga puti galing sa Europa, our colonizers' general place and skin tone ang huhuli sa dating leader ng bansa. Baka mangyari pa ay lalong maging popular ang mga Duterte more than they are now sa political zeitgeist ng Pilipinas because they're kind of falling off. The justice system in our country is working, but slowly and definitely unconstitutionally. But the case around Duterte would probably be quicker than most, kind of affording him his constitutional right to a speedy trial, unlike what Sara Duterte has had with her impeachment complaint. Nang napakamalaking sampal sa soberanya at insulto sa ating justice system dahil alam naman nating maraming ebidensya para sa conviction. So why would we need to go sa mga hilaw? Diba? Sa mga puti. Isipin mo na lang ganito. Kung ang mga Marcos ay nakabalik sa Pilipinas after a popular and peaceful revolution of the masses at mga religious leaders, paano pa kaya kung ang kumuha kay Duterte ay isang faceless institution na mga puti at foreigner na globalista? May inherent tayong distrust, lalo na nang dumating si Duterte sa national limelight. Kaya nga siya lumayo sa US at pumunta sa Russia at China, embracing this strong word adjective na itinatag sa kanya. Kung si former Senator Attorney Laila de Lima na akwit sa isang church laban sa kanya habang presidente pa si Duterte, paano pa kaya ngayon na si Marcos ang nakaupo and there's an underlying need to leave Duterte in disgrace? And there's tons of evidence supporting the affirmative in that regard. If the people did not want or like the ruling, they can just stage a people power against it. That's basically what they are trying to do now. Although, ngayon, wala namang magagawa yung people power nila. Kasi, nasa hig si Duterte. It also will not look good na sila Netanyahu, kaibigan ng US, ay hindi pa rin nahuhuli sa kanilang war crimes. But, props na they even publicized the warrant that they are actively going for Netanyahu in his war crimes in Gaza. Na ang US ay hindi parte ng ICC. Samantalang mas malaki ang kanilang war crimes at genocide. Pagpapasabog ng mga ospital, Kunduz Hospital ni Obama, eskwelahan at sibilyan. From George Washington to Trump again. Talagang may isip mo that those war crimes cannot be upheld to the same law and justice than what they are doing to Duterte. And I'm all for punishing Duterte. Like, if he had committed the crime they were charging him with, then let him be charged and convicted in the Philippines. But as of now, I guess the only way for Duterte to win this case and survive his detention sa Hague is to shut his mouth at huwag manlaban. Baka mapatay ka. Supporters ni Duterte nanlalaban. Now, we're all about Duterte here. Alam na natin yan.
It's rare for a former president, especially someone who is still a relatively popular figure, and upon exit president, to just get arrested inside his own country para sa mga puti at globalistang walang jurisdiction sa Pilipinas. Inaresto ng PNP under the directive of Interpol dahil sa paghingi ng tulong ng ICC si former President Rodrigo Duterte, kasama niya sina Kitty Duterte at ang kanyang pangalawang asawang si Hanilet. Ngayon parang gusto pa silang kasuhan dahil obstruction of justice raw ang kanilang pagpalag sa pag-aresto kay Duterte, na hindi sila umiiyak bagkus nagpupunas ng pawis, including ang pagpalo ng cellphone sa isang polis doing their duty. Wala pong nasaktan doon, for the record po, sa side po nila. Wala pong nasaktan, wala pong nag-complain sa kanila na nasaktan. In fact, ang may nasaktan po ay doon po sa side ng PNP. Meron po tayong mga video na magpapatunay na pinukpok po ni Miss Hanilet, yung isang pulis po natin, na babae, na sila po ang nag-restrain doon po kay Ma'am Hanilet at doon po sa kanilang anak, para po ilayo pansamantala o mag-give way. Kailangan po kasi nating ibuka yung pwesto po kasi nandun po sila sa paligid po ng ating dating Pangulo. So kailangan lang po silang i-gilid, i-set aside para po makalapit po yung mga polis po natin na mag-a-assist po kaya sa ating dating Pangulo. So hindi po nasaktan, in fact, on the contrary, yung mga polis natin na nasaktan, pinukpok po yun ng cellphone sa ulo. At napakalaki po ng bukol ng polis natin, dinala po yun sa ospital. Lahat po ng pagmumura, lahat po ng paglalait ay tinanggap po ng mga kapulisan during that time. Pero we exercise maximum tolerance po at wala pong nasaktan sa hanay po nila. At narespeto po lahat ng kakapatan nila, including po yung pagbabasa po ng Miranda rights, pagbibigay po ng due consideration doon po sa medical needs ng ating dating Pangulo po. Ito yung gawin niyo! Two questions po. Yung nasa sinasabi mo na nakita sa video na nang-ampas ng cellphone yung partner ni ex-president, anong action ang gagawin sa kanya ng PNP? Papailan ba siya ng kaso? Yes po. Yung pulis po na nasaktan at nagkaroon po ng injury sa ulo po ay magpa-file po ng kaso po. Direct assault po. Mariing dinidiin ng mga supporters ni President Rodrigo Duterte ang sinasabi nilang unconstitutional na pagsuko ni Marcos kay Duterte sa Interpol at ang kanyang detainment, which is again unconstitutional and consequentially the ICC. Now ito isang controversial na opinion. This will probably bite me in the ass in the future. And I believe Duterte should face the families of innocent victims killed amidst his war on drug campaign and extrajudicial killings, but here it is. Any Filipino accused of crimes against Filipinos, claiming that if those crimes are not unfounded, he did it for Filipinos, out of power, squabbling against the ruling dominant political family, should be tried in a Filipino court, judged by a Filipino judge, cross-examined by a Filipino prosecutor, in Filipino land, in front of the Filipino public. Mahirap ang magiging mental image sa mga Pilipino na ang mga puti galing sa Europa are colonizers' general place and skin tone ang huhuli sa dating leader ng bansa. Baka mangyari pa ay lalong maging popular ang mga Duterte more than they are now sa political zeitgeist ng Pilipinas because they're kind of falling off. The justice system in our country is working, but slowly and definitely unconstitutionally. But the case around Duterte would probably be quicker than most, kind of affording him his constitutional right to a speedy trial, unlike what Sara Duterte has had with her impeachment complaint. Nang napakamalaking sampal sa soberanya at insulto sa ating justice system dahil alam naman nating maraming ebidensya para sa conviction. So why would we need to go sa mga hilaw? Diba? Sa mga puti. Isipin mo na lang ganito.
kung ang mga Marcos ay nakabalik sa Pilipinas after a popular and peaceful revolution of the masses at mga religious leaders, paano pa kaya kung ang kumuha kay Duterte ay isang faceless institution na mga puti at foreigner na globalista? May inherent tayong distrust, lalo na nang dumating si Duterte sa national limelight. Kaya nga siya lumayo sa US at pumunta sa Russia at China, embracing this strong word adjective na itinatag sa kanya. Kung si former Senator Attorney Laila de Lima na acquit sa isang church laban sa kanya habang presidente pa si Duterte, paano pa kaya ngayon na si Marcos ang nakaupo and there's an underlying need to leave Duterte in disgrace? And there's tons of evidence supporting the affirmative in that regard. If the people did not want or like the ruling, they can just stage a people power against it. That's basically what they are trying to do now. Although, ngayon, wala namang magagawa yung people power nila. Kasi, nasa hig si Duterte. It also will not look good na sila Netanyahu, kaibigan ng US, ay hindi pa rin nahuhuli sa kanilang war crimes. But, props na they even publicized the warrant that they are actively going for Netanyahu in his war crimes in Gaza. Na ang US ay hindi parte ng ICC. Samantalang mas malaki ang kanilang war crimes at genocide. Pagpapasabog ng mga ospital, Kunduz Hospital ni Obama, eskwelahan at sibilyan. From George Washington to Trump again. Talagang may isip mo that those war crimes cannot be upheld to the same law and justice than what they are doing to Duterte. And I'm all for punishing Duterte. Like, if he had committed the crime they were charging him with, then let him be charged and convicted in the Philippines. But as of now, I guess the only way for Duterte to win this case and survive his detention sa Hague is to shut his mouth at huwag manlaban. Baka mapatay ka. Nung nasa Hong Kong habang nagsasalita si Duterte sa rally ng mga OFW, sinabi niyang mananalo si Sara sa 2028 kung makukulong siya o maaaresto ng ICC sa kanyang speech. Hindi, mano yan si Inday. Bright, smart, pero mainit ang ulo. Hindi na ako magtagal kasi ang pinunta namin dito magpakilar naman. Sabihin ko lang yung mga pangalan, tandaan lang ninyo. Si attorney, si lawyer, Jimmy Bundok. Ayan, nandito pala eh. Then we have General Philippine Constabulary ito, PPC. General Ronald Bato de la Rosa. Hinuli ng pulis. Pulis yun, uli nila. Tapos ang sunod, patron ito. Patron ito. Yung iba may mga medalya pa. Si Christopher. Saint Christopher. Senador para. Senador Christopher Lawrence Bongo. Ito yung si Bongo, noon po, the longest time nakikita ninyo, Mayor ako, ito yung aide ko. My first aide was a military man
si Lieutenant, si Jimboy, kabarkada niya, namatay. Tapos sabi niya, kung wala pa akong kapalit, many years ago, nag-volunteer siya. Sabi ko, sige. Pero mahusay, Senator Bongo. Pero walang ito bright ito. Bright talaga ito. Chinese eh. Ang check, magkwenta ito sa yung mga finances namin, gano'n. Hindi na magamit ng calculator. Dito lang. Putang ako nga, 1 + 1, 3 na. The Chinese Foreign Minister na si Mao Ning ay nagsabi ng isang too little, too late response sa pagkaka-aresto kay Duterte na huwag raw politikahin ang kanyang trial at halata ang double standards. Of which, si Putin din naman hindi nahuli. So, is that really double standards? Like, it's double standard in a sense na doesn't really benefit your argument at yung allies mo kasi the only person who would be convicted is brown or African. Like, hindi lang si BBM ang nagkanulo kay Duterte. Kaya pumunta si Duterte sa China ay para mapigilan ang paghuli sa kanya, probably to live in exile until Duterte becomes president. Meanwhile, Marcos is losing the public perception game only kept afloat by the kakampings, human rights advocates, and regular human with a brain and a heart. Kian Baste also filed a petition for the Supreme Court to return his father to the Philippines to have his constitutionally guaranteed rights, a court he himself has backed. Meanwhile, Bato de la Rosa is hiding in the skirt of the Senate, appealing to Marcos and Escudero's leniency and allowance para hindi madakip ng ICC kapag naglabas ng warrant that he was promised Duterte and de la Rosa by Marcos Jr. himself that the ICC will not touch a hair of them. Though, that's kind of sneaky for Marcos to say since, de la Rosa is like famously bald. Now, a lot of the DDS has been kind of pushing for an EDSA revolution, an EDSA tres, if you may. Though, magandang gabi sa ating lahat! Sa totoo lang, ako'y nahihiyang magsabi sa inyo o iinganyuhin kayo na magsabi na bring him home. Dahil in the first place, hindi natin siya napigilan na dalhin doon sa ICC. Ako talaga ay masama ang loob ko. Mahiya ako sabihan kayo na bring him home. Na in the first place, hindi ko naman talaga siya napigilan na ibiyahe doon sa ICC. Kaya napakasama ang loob ko. Nung nangyari yun, hindi ko alam kung anong naramdaman ko. Para bang ganito na tayo ngayon, ka-helpless. Sarili nating pulis ang magdadala ng ating dating presidente, piliting isakay sa eroplano para ibiyahe doon sa The Hague, Netherlands. On what basis? On what basis? Palaging sinasabi ni President Marcos, hindi namin nire-recognize ang ICC kasi hindi natin membro. Hindi kami nagko-cooperate sa ICC. Anong ginawang rason ni Pangulong Bongbong Marcos? Interpol! Bullshit! Interpol! Ako! Naging chief PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Huwag niyo akong lukuhin! Commitment sa Interpol! Bullshit!
Presidente ka ng Pilipinas, magpa-pressure ka sa Interpol? Ha? Pero ang lumalabas, mas gigil na gigil, mas atat na atat sila kaysa Interpol, kaysa ICC. Atat na atat sila na ibiyahe si Pangulong Duterte. Bakit? Di ba katungkulan na ating gobyerno ayon sa ating konstitusyon to protect, to serve and protect the Filipino people? Sino siniservisyohan niya? Yung mga dayuhan, hindi ang Filipino people. Kasi ang Filipino people, yun pinadala niya doon sa dahig. Alam mo, sabi sa akin, hindi siya papayag na makialam ang ICC sa ating bansa. Hindi pa siya presidente noon. Hindi ba presidente? Pangalawang beses, presidente na siya. Doon sa Malacanang, inibitahan niya kami. Tinanong ko siya, ano ba itong stand nyo, Mr. President? Pabago-bago. Iba yung sinasabi mo, tapos yung mga tao mo, iba ang sinasabi. Ano ba talaga? Mabuti yung lalaki sa lalaki, sir. Sabi ko, lalaki sa lalaki, sir. Prangkahin mo ako. Para I know what to do. Please, prangkahin mo ako. Sabi niya sa akin, alam mo ba to? Kahit gabuhok mo, kahit wala kang buhok, ha? Kahit gabuhok mo or buhok ni President Duterte, hindi mahawakan ng ICC. Hindi ako mapayag na papasok ang ICC dito. Alam mo, dagdag niya. Kasi, kung papayagan ko yan, alam nyo, kung papayagan ko yan, after ninyo, mga Duterte, ikaw, after sa investigasyon ninyo, baka kami na naman ang isusunod ng ICC. So, naniwala ako. Pero bakit ngayon, yung nagkahiwalay ang UNITIM, bakit biglang nagbago? That has had no impact sa anything. Like, Duterte, again, is kind of in a meltdown. Dire Duterte supporters are kind of in a meltdown. But that's basically it. Like, wala namang nangyayari. Like, sa EDSA, walang tao. Ang mga tao doon, mga computer, mga police. Pero walang rallyista. And that's kind of weird. Diba? Like, is it not? At yun ang pagtatapos ng News Worthy Recap Weekly Edition for roughly the second week of March 2025. Magsisya ng more topics and requests na balita sa April Amis presented them in any way. Salamat sa panonood, baka bang avoid me, like, subscribe, pa fanamalik sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So susunodly, of course, paalam.